Paskwa sa pagkapanahon. Di mataas hindi nga celebration ang atong liturhiya nagatugtog sa aton nga no other celebrations are permitted, not even general mass. Ugali kaya nagalubong kita subong, pero atong misa, Domingo So may himaya, may kredo. Doon di man manamit na nagalubong kita, pero may himaya. Pero sundo na natin ito niya, i-recite na natin ang himaya, kag ma-responso kita, until sa katapusan sa mga. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Amahan nato na ato nagigustuon sa pagsaulo sa ibalaan ng mga misteryo. Nagakumpisa ako sa Diyos na makagagawang santanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako atod sa unang-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong atod nga sala. Busa nag-ampo ako kay Santa Maria, Virgen de Hapon, sa tanan ng mga Piles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay na maluoy sa aton ng Diyos na makagagawang santanan, kag sa napatawad na aton mga sala, tuytuyan na niya padulong sa kabuhi na wala sa katapusan. Amen. Tanan, himaya sa Diyos sa kaitaasan, kag sa duta pagidait sa mga tao na ianamunan, o Ginoong Diyos, hari ka namignon, Diyos nga amay makagagaw sa tanan. Nagadayo kami sa imo, nagapangibulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, amon sa dako mga himaya. O Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, anak sa Amay. Ikaw na nagawala sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amoy. Ikaw na nagawala sa mga sala sa kalibutan, batula amon patampo. Ikaw na nagalingkod sa tuos ng Amay, maluoy ka sa amoy. Tungod ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang naging mataas, O Jesucristo, upod sa Espiritu Santo, sa imaya sa Diyos na Amay. Amen. Mamoyo kita. O gamanan, kabalay, katapusan ng Diyos,
Dala kami sa ginarihan sa din ng iyong mga pingin. Nagakalipay na si may mayaw. Ako din kubos ng panong sa iyong mga kamay. Makadaman man sa doon, sabihin na muna ng amon kamahanan na manubatan. Si Yesu Cristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nag-aaray po sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuwing sa mga katuwigan. Nagtindog si Pedro, upod sa 11 ka mga apostoles. Kag sa mabaskog Latino, naghambal sa mga tao. Mga kasimanwa ko nga mga Hudiyo, kagtanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem. Pamatingin ninyo ako, kagtuguting ako sa pagsugit sa inyo, sa kahulugan siya. Gani, dapat itinalahon sa tanan ng mga taga-Israel, nga inigid nga Jesus, nga inyo ginlansak sa cross, amo ang ginhimo sa Diyos, nga Ginoo pang Kristo. Natublagid ang mga tao sa pagkabatid nila sila. Galing nagsilid sila kay Pedro, kag sa iban nga mga apostoles. Ano ang himuon namon mga utol? Si Pedro nagsilid sa ila. Magbiya kamo sa inyong mga sana, kag magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Agud mapatawad ang inyong mga sana, kag mabatong ninyo ang ginhatag sa Diyos, nga amo ang Espiritu Santo. Kay ginsaan ini sa Diyos sa inyo, kag sa inyong mga anak, kag sa tanan nga mga tao sa kanayon. Ang tanan nga gitawag sa Ginoo nga atong Diyos nga manginhiya. Madamo pa ang ginhambal ni Pedro sa pagpangatuod sa ila, kag ginlagayan niya sila nga nagasiling. Luwasa ang inyong kaugalingon sa silong nga mag-aabot sa sinibalaot nga mga tao. Madamo ang nagtuo sa iyang mensahe, kag nagpabautismo sila. Sa santong nga adlaw, may mga 3,000 katawo na gindugang sa ilang grupo. Nagmaukod sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostoles, kag sa pag-iliusa sa isa kag isa, sa pagpangamuyo, kag sa pagpakigbahin, sa pagpamiyag-pihak sa tinapay. Ang pulong sa Diyos.
Ang pagbasa gikan sa naunang sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma, kung ginabatas ninyo ang pag-atos, bisan pa nakahimo kamo sing maayo pagabindisyonan kamo sa Diyos tungod sini. Sa siningang natuyuan, gintawag kamo sa Diyos. Gitawag kamo sa Diyos kay si Kristo gid nag-atos para sa inyo kag nagbilin sing sulundan agud nga magsunod man kamo sa iya ginagihan. Wala siya nagpakasala, wala gid sing may nakabati nga siya nagbuti. Sangin pasipalahan siya, wala siya magbalos. Sangin maanos siya, wala siya magpamahol. Kundi nagsalig siya sa Diyos, ang matarong mahukom. Si Kristo mismo ang nagdala sa aton ng mga sala sa iya kaugalingon nga lawas. Agud nga mapatay kita sa sala, kag magkabuhi sing matarong. Paagi sa iya mga pilas, ginayo kamo. Kaangay kamo anay sa mga karnero nga nagtala. Pero karon ginpamalig na kamo sa pagsunod sa manugbantay kag manug-atipan sa mga tala. Ang tulong sa Diyos. Ang Ginoo nagasiling,
kag nakilala ko ang akong mga karnero, kag sila nakakilala sa akon. Ang Ginoo'y arasin. Ang pagpantala sa Santos Evangelio sunod kay San Juan. Si Jesus nagsiling, ang tao wala nagasunod sa turil sa mga karnero pagi sa puwertahan, kundi nagatakla sa pudal. Amo ang makawat kabuyong. Ang tao na nagasunod pagi sa puwertahan amo malubantay sa mga karnero. Sa iyang pagsunod, ginabrihan sa malubantay ang puwertahan. Ang mga karnero nagapamati sa iyang timog, samtang ginatawag niya ang iyang mga karnero sa ilang anan, kag ginatutuyan niya sila kapwa. Kung makakuha na sila, nagauna siya sa ila, kag ang mga karnero nagasunod sa iya, kay nakikilala nila ang iyang timog. Hindi sila magsunod sa hindi nila kilala, kundi magapaladyo sila sa iya, kay wala sila makakilala sa iyang timog. Si Jesus nagsugid sa ila sa ilang palangiran, pero wala sila makahamog sa ginasiling niya sa ila. Ganin si Jesus nagsiling liwat, nagasiling ako sa inyo sa matuoy, ako ang puwertahan sa mga karnero. Ang tanan ng mga nag-abot sa una sa ako'y mga makawat kakuyong. Pero ang mga karnero wala magpamati sa ila. Ako ang puwertahan. Ang bisan sino na nagasunod pagi sa ako'y maluwas. Makapaguso siya sa pagsunod kag sa pagwa, kag makakita siya sinalalboy. Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, sa pagpatay, kag sa paglaglag. Ako iya nagkari, agod may kabuhi kamo, ang kabuhi sa iya ang ganahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat. Una na nabuhidomin ako sa kasubok kag panganisod sa pamilya kag mga mata sa pag-utod na si Irene. Ginbatisan ko si Irene sa March 29, Domingo inang adlaw. Actually, gin-chat ako na po pwede batisan Sabado, March 28, pero masako. So the following day, March 29, Domingo, actually duwa ang ginbatisan sa Mission Hospital. Amo nang adlaw si Tatay Rumi na taga-kape, Tatay Rumi na Seminario, napatay. Ako man nagmisa siya tutong 2 weeks ago. Pagkatapos ko badlis kay Rumi, nag-diretso ako kay Irene. Kag pagkagabi, nakabato na ko sa info na si Irene napatay. Sa adlaw man, nga batisan ko March 29, Domingo.
Ato ako nakapamalandong, kag nakasiling nga, paring man lang iya nga ginahulat. Agod nga, mangin preparado siya sa iyang pagpanglakaton, padulog sa iyak na kinabuhi. So, adlaw siya kamatayon, Domingo, nga naman ang adlaw sa pagkabanhaw. Kagaroon nga adlaw, ginalubog nato siya yun, adlaw man nga, Domingo. Kapat nga, Domingo sa Paskwa, sa pagkabanhaw. Ang fourth Sunday of Easter, ginatawag man nato ini Good Shepherd Sunday. Domingo sa maayo na manumantay. No wonder nga atong mga readings karong adlaw nanungod sa shepherd-sheep relationship. Manumpantay, hindi kita masyado familiar sa shepherd kay white ginsang karnero sa Pilipinas. Makita natin na sa Middle East, ang manumpantay, kapanong sa karnero, ang equivalent sa manumpantay, YCD1, bakero. Kaya ako, kaintindigin kung ano ang kapuhin sa isang kabakero. Kahit isa muna, may karbaw kami, may baka, at may kambing. In other words, nakaagi ako bakero in one way or another. So, equivalent sa manumpantay sa atong bakero. Pero ano kita nagagamit sa maayo nga bakero? Kundi kabalik kita sa context sa aton nga mga banasawang subong, ilagay din 4th Sunday of Easter, Good Shepherd Sunday, ang maayo nga manumpantay. Now, sa atong pagdulong karon kay Hermie, karon nga Domingo sa maayo nga manumpantay, ginapanundong kita sa madalong mga kaulugan sa isa ka manumpantay, kanya ang ginatawag siya maayo. And take note, ini nga maayo manumpantay ay si Iwan Jesus, the one and only shepherd, good shepherd, par excellence. Kung aton balikan ang atong mga balasahon subong, ilabingid ang atong Santo Ebanghelyo, the image of the shepherd, o ay lamang nagitwali o kundi pantalak naton, kundi nga mismo si Hermie nagpanimua nga ikabuhi ni quietly, concretely, bilang asawa, nanay, lola, bugto, abyan, kakakilala. In other words, makasilita nga siya Hermie mismo nagpakita kung ano ini maayo nga manumpantay. Mismo sa iya nga pagkabuhi. May tatlo ka mga qualities ang isa ka manumpantay o kung ang isa ka bakero. Tatlo ka mga qualities. Ano ina? Providing, protecting, at guiding. So, nag-provide, nag-protect, at nag-guide. Again, makita natin na sa pagkabuhi ni Hermie. So, una si Hermie nang-provide. She provided. Ang iyang anak at mga apo, mga kakilala, ginabalik-balikan ang ilang eksperyensya kay Hermie. Nung in-interview ko ang katapos ang panimalay sa Miyerkules, kaya nagmisa man ako sa Sahaya. Ting pamangkot ko man ang paano i-describe si Hermie, no, bilang nanay, bilang lola, bilang asawa, bilang bugto. Di according sa anak nga ako, magurang na din nga ako si Lawrence, ang banda si Lula na ginataogi kung ano ang andala ina pangayo. Again, provider. Provider. According kay Julia, si Lula na aside from being a provider, mabinuhin din. Kag nalipay din si Lula niya kung makabaton siya award. Anong inang award? With high honors. Kahit hindi na itong makitaan,
nga siya Herming ginahatagit ang tanan-tanan as a provider. So doon namin ang doon, now with all these acts or her acts of providing, my supply, my bunga, you see? So, inspiring, masaya ang heart. After providing everything, my result, my bunga. Para kay Julie, si nanay na why nagpabaya kananda, total support. Kaya makita na doon nga on the part niya Herming, she made sure may pagkaon, education, kabisan pa mga magamay na kalipay. Si Herming was also considered as business-minded, practical, resourceful. Kagtingaan na nga permigin ang panungdong sa mga kabataan sa bilog ng pamilya, especially din kay Julie, nga dapat i-plaster kita ang pamilya. Kay Julie at kay Mapay, i-plaster kita ang pamilya. Hindi lamang tinahamba na ina, kundi nga tana mismo nagapanimuwa na ginapakita nga dapat i-plaster more than anything else ang pamilya. Kaya pamilya na plasterado, stable, maayo. Sa ginpamangkot ko siya bilang utod, kumbaga siya Herming mabuot at mabinuligon nga bukto. Why nag-aisip, especially when it comes to financial aspects ng mga garastusan sa uma, ara siya Herming all out, maalwan, mabinuligon, mabuot, why nag-aisip, para kay Herming, importante na nagabuligay, why nag-ikaway. Again, subong at po, hindi na madula, nabisan mismo ang panimalay, nag-aaway, bangod kay, nag-ikaway. O kung may competition, o kung nagpapaindis-indisanay. Pero, para kay Herming, what's more important, nga nagabuligay, ang katapos ng panimalay, why isipay, why ikaway, bulig na, kaalwan na. So, dapat magbuligay, nga wala ang nag-ikaway. Katugang pagig niya yun si Amado, kinakabig ng nga bata ni Herming. So, again, diyan natin mag-ingay kung ano ang kaulugan sa ginagawa natin, provider. Providing. The first quality of a shepherd. Providing. A shepherd is a provider. Pero more than material provision, siya Herming, may mas madalong pa rin nga ginapakita na iya nga presensya. Even in difficulty, even in sacrifice, she did not withdraw. Like the good shepherd who ensures that the sheep have life and have it abundantly. So, ginatimuan niya Herming ng iyang pamilya, why may makuna, kagindingin makunaman. Typical of being a provider. So that's the first quality sa isa kami nagbantay. Ginpakita niya Herming, provider, providing. Secondly, protection or protecting. Siya Herming protected. So one of the most tender images shared ang mahini. According kay Shuhin, kung magkilang kung magdaguo, o tiara kasi Herming na nag-comfort, kaya kinakupaan siya kung magkilang o kung magdaguo. So kinacomfort sila, binabantayan sila. Si Lawrence, pero pinag-remind, hindi pa awaya ang iyong mga libayo. Again, to protect, not to abuse, not to overpower, not to bully, kundi protect. Especially si Lawrence ang mamura na ako. Kagawa ng kalibayon ng mga babae,
So hindi pa awaya ang imong libangan. Protection para kay Yermin, again, was not control, it was closeness. You see, it was closeness. Kag siya Yermin nagpapilit, being close to each member of the family. And then she watched, she reassured, like the shepherd who stands between the flock and danger. Siya Yermin nangin shelter in moments of fear, conflict, and uncertainty. Kung nabatian natin kay ng Ebanghelyo, kung hindi ka naman ng pantay, kung makawat ka o kung tuyong, di ano mo yung purpose, ano yung intention? Magpangawat, magpatay, maglakdak. Magpantay, kag salakay. Diba? May expression na pantay, salakay. Pero ang isa ka maayo nga magpantay, especially bilang isa ka nanay, naga-protect. And even in discipline, there was love. Siya Yermin sa ana nga mga reminders, kag na ginapan ng Don si Julie, nga dapat ang resources dapat ginahadungan niya. Hindi magpinagusto. Kaya dapat hadungan din, inahinay sa paggastos. And then, very strikingly, ano po yung ginambal? Simba ka mo, kagdala ang kabataan ninyo. Simba, kagdala ang kabataan ninyo. Talagsa kita, subong makabati na may dinikanan, nga nagapanong sina. Simba ka mo, kagdalaan ninyo ang kabataan. Ini nga mga puno, hindi niya restrictions, kundi expression sa safeguarding, protection. Kabalo sa Yermin nga ang pagpalangga dapat nag-warn, dapat nag-correct, dapat nag-set boundaries. Kay paagi sini maangkol naman ang kabuhi sa kabugantahan. So, keep reminding your loved ones, manami nga bugana kita financially, bugana kita materially, pero simba, dala ang kabataan. So, sa partner Yermin, it's her way of protecting the whole family, just like a shepherd. Ikatlo kagatapusan, ang maayo naman ng bantay, gagin kamuhi man, kakipakita na Yermin ang hindi. Nag-guide. And so she guided. Si Yermin, hindi lamang nga nagapakita sa iyang pag-amli, o kung pagtatap, o kung pagpalangga, kundi nga nagatudlo man siya, hindi lamang sa pulong, kundi sa iya mismo nga paginawi. Example, karang iya madalo mapagtuo na stand out. Kaya bisa nagaan ko sa Yermin ka nagamasakit, ang pirmi na ginambal, simba ka mo. Pirmi na ginapanong doon sa mga simba ka mo. Kagbisan siya man, yung nagaan ko sa gamasakit, ang iya pa kinalantaw, madalang sa pakamuyo, simba. Kahit marami hindi siya magpadoktor. Hindi siya magpadoktor para siya simba is enough. Pangamuyo is enough. Doon ka pristine na pagtuo, pero madalo. Kaya para sa iya, everything must be guided towards God. So even in speaking about life and death, she carried a wisdom rooted in faith. Kang ina ang iya padang pagsagi sa providence ng Diyos. Sige niya, kung hindi mo pauras, hindi mo pa nauras. So, trust in God's providence. So, kung natin balikan, ang kabuhi ni Yermin in this context of being a guide,
Makasiling kita nga sa Hermine, mapinalanggaon, mapinasisyahon, kag maintindihan. Bisan si Taito rin, din pamangkot ko, hambal na baw. Si Hermine kay mahipos, kung na mahipos na siya, wala siya nahambal yun. Pero kung maghambal na siya gani, dapat yun pamatian. Basta maghambal, dapat yun pamatian. Kung kaisa ko na si Taito rin, istorya na kanakon, kung isa doon kasakit-sakit ang nalikod, tingin ng bala ni Hermine na ako na, huwag katapamati, antusa. Okay, although jokingly, pero typical na isa ka asawa o kung isa ka nanay. Though ka strong sa words, pero actually, these are words of concern and care. Kaya laka ka naghambal sa aton kung paano ang magbantay. Kag kung nga sa Jesus, ginatawag na maayo nga magbantay. Kag din nato nakitaan, ginpakita na Hermine quietly, practical, kag very moving, very inspiring. Ano ina? Three qualities sa isa ka magbantay. Ang isa ka magbantay, he or she protects, provides, and guides. So, kabay pa sa atong pagdudong subong sa pagpangamuyo kay Hermine, madumduman natin nga siya ng paninwangin nga ikabuhi ang pagka-maayo nga manughantay after the example of Jesus Christ, the Good Shepherd, par excellence. She guides, she protects, and she provides. Pito magtuto, daya Hermine. So, 5 na anak, una sa biya kakinabuhi. 2 na sila ang mga untod na nabilin, si Tay Bauti, kag si Yaya P. So, ang 5 sa biya na kinabuhi, siguro nagawin-yun na sila, kag nagkakaripay, pangod kay they have fulfilled kung paano ang mangin maayong manumantay diri sa kalibutan. Karon nagapati kita nga si Jesus nga bumayong manupantay, makahambal kaya Hermine. You have cared for my flock, now come and rest in my care. Yaya Hermine, salamat din for kung paano ang mangin maayo na manumpantay, providing, protecting, guiding.
sakripisyo, mamatan ta sa Diyos Amay, makagagamot sa tanan. O Ginoo, nagapasalamat kami sa inyo pagi sa inyong Eucharistia, nga ang pinatulong pinangalumanan sa misteryo Pascual. Kag nagapakiloy man kami, ngayon padayon ang sakripisyo sa pagpapahuli, mangin tuburan sa kalipayan para sa mo. Ginapangayo na may sa imo, pagi kay Kristo nga mo ay Ginoo. Ang Ginoo ay alas sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Diyos. Tapos kalangay igong kakapuslanon sa kaluwasan. Nga ang ikaw, dayawan, Ginoo sa tanan nga Ginoo. Pero labi-labi sa panahon sa Pascual, nga dinagan si Kristo ang among Cordero Pascual. Pagi sa iya ang mga panahon ng duka, at dugay na pagkaaring sa sala na tapos. Ang naguba na kalikutan na kaayong-iwan, karimuling iwan sa amon ang himpirin na kinapuli. Tungod sini ang bugos sa kalibutan, naganinugyaw sa dako kapag inagibay. Ang mga angeles, ang mga arkangeles, kakakatanan ng mga tinugas sa langit, nag-aamba sa talantawang si Urimaya, nga nagasin.
O Diyos, maayo nga manupatan, kang lalahin mo panong naging tubos pagi sa malalong nga tubos sa imong bugto nga lang. Tungod kay ikaw maluluyon, dala kami sa walay katapusan nga laban sa langit. Ginapangayo na may sa imo, pagi kay Kristo nga mo'y Ginoo. Mga buyo kita. O Diyos, sa pagkabalaan kagahon, batuna ang mga panguyo para simulagan ni Servilia, hindi pag-isipa kaya mga binuatan batok sa iya, kay sa iya nagigustuhan ang nandun siya sa pagtuman sa imong kabubutoy. Sumong, ang iya pagtuon nag-iusa sa iya sa imo katahuan ng isaduta, kabay ng iyong kaluoy, mag-iusa sa iya sa mga angeles sa langit. Ginapamalo na may isa imo, pagi kay Kristo na ang Ginoo. Amen. At dahil siyang Ginoo sa iyong kapawayan niya nayon, magpauhay siya unta sa pagdahil. Kabay pa na manutod ni si Herminia, karagtanan ng kalimuan sa kaluoy sa Diyos, magpauhay sa pagdahil niya nayon. Amen. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Kabindisyonan mo sa Diyos na makagagawang sa tanan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nahalal na santos sa misa, lakad ka mo sa pangidahit, kang magkabuhi, kaangay sa maayo nga manupatan. Salamat sa Diyos.
To our dearest Lola Hermie, thank you. Although you are no longer with us, your love continues to live on in the little things, your stories, our laughter, and the warmth you shared so freely. I miss you deeply, especially your comforting presence and the gentle advice you always gave. I carry you with me, always in my heart. On behalf of our family, we would like to express our sincere gratitude to everyone who came to offer their love, prayers, and support during this difficult time. Your presence has brought us comfort and strength as we remember and celebrate her life. We are especially thankful to the helpers who cared for her with such kindness, patience, and compassion. Your dedication meant so much to her and to all of us. We will always be grateful. Thank you for being here with us and for honoring her memory. Punta na sa ating Sister Baby. Una, si Victory. Masunod, si Judy. Pagkatapos si Victory, ma-join si Judy. Masunod, ma-join si Marfred sa kaniyang mga kabataan. Hakalaan ni Taylilo, kaniyang mga